Rachel. Question, mga kapatid. Question. What are you willing to work for? Anong handa kang ipagtrabaho? Ano? Anong kaya mong pagsikapan? Anong kaya mong pagtrabahuhan? Mapasaya? May kanya-kanya tayong mga pinagpapahalagaan sa buhay. No? Pero pwede ba natin ito saglit yung pinagsisikapan natin marating sa mga bagay na madalas hindi natin nabibigyan ng pansin? Ikaw kayang bawa. Handa ka bang pagtrabahuhan ang pagbabago ng ugali mo? Ha? Handa ka bang pagtrabahuhan ang direksyon ng buhay mo? Handa ka bang pagtrabahuhan ang pagpapakabanal? See? Madalas ang pinagkatrabahuhan natin, ito ang gusto kong marating, ito ang gusto kong magkaroon, ito ang gusto kong mapuntahan, ito ang gusto kong maranasan. Okay. Sige. Pero tanong, yung mga bagay na higit na mahalaga, naisip na ba natin na pagpahalagahan, pagsikap, abot, pagtrabahuhan? Lalo, hanggang sa araw na ito, meron ng isang prayer na araw-araw kong pinagpapanalangin. At ito yun. Lord, bigyan mo pa ako ng pagkakataong makapaglingkod sa iyo nang walang anumang agenda, nang walang pag-iimbot, nang walang anumang bagay sa puso mo, kundi yung kagustuhan ko lang na makapaglingkod sa iyo. Yun lang. And I'm willing to work for that. Until the day that they can say, God, ikaw lang talaga, wala nang iba. Ikaw, gano'n eh. Yung mga bagay ng halaga, inuuna. First things first. Number 2, the value of God's protection and provisions. So this is taken from Genesis 30, verses 29 to 43. Now, sa buong buhay ni Jacob, we see God's hand protecting him and providing for him. Makikita natin ang Diyos, pinag-ingatan si Jacob, at patuloy na nagkaroon ng mga pangangailangan ni Jacob. Now, hindi lang dito sa passage na ito yan makikita. Buong buhay ni Jacob, makikita niyo yan hanggang sa kamatayan niya. God protected him, God provided for him. But specifically, dito sa passage na to, sa chapter 30, makikita natin, God prospered Jacob. Yung pagsisikap ni Jacob, nagbunga. Pinag-ingatan siya ng Diyos at pinagkalooban siya ng kanyang mga pangangailangan at higit pa doon, pinagyaman siya ng Diyos. Dumami yung kanyang mga alagang hayop. No? Dumami yung kanyang mga tahuan. Kasama nun, dumami rin ang kanyang mga anak. At bukod sa kanyang dalawang asawa, yun lang, pati yung nadagdagan. Nagkaroon ka siya ng ang nagtawag natin doon, extracurricular activities. So yung wait servant na yung may bahay ay binigay pa sa kanya at doon ay nagkaroon pa siya ulit ng anak. Now, ilan ang anak ni Jacob? Anyone?
Can you tell me, ilan ang anak ni Jacob? Ilan po? 8? 10. Yung 2. Mamaya punta natin kung sino yung 2. Okay? Okay. Now, bakit pinag-ingatan ng Diyos si Jacob? Bakit siya pinagpala ng Diyos? Now, listen to what I'm going to say. While God protected and provided for Jacob, ito, God was at the same time providing for and protecting a nation. I'll tell you why. Balikan mo yan, ha? God provided for and protected Jacob throughout his life. Why? Because at the same time that God was providing for Jacob, at the same time that God was protecting Jacob, God was also providing for and protecting a nation that will be. Merong pinuprotektahan, merong pinagkakalooban ng pangangailangan ang Diyos na paparating na isang bayan. Yun ang dahilan. Kaya makikita natin na si Jacob ay napakahalaga sa kasaysayan ng pagtubos ng Diyos sa sangkatauhan. Okay, so saan natin makikita sa Biblia yung pag-iingat ng Diyos? Psalm 91, verses 1 to 16. Psalm 91, verses 1 to 16. He who dwells in the shelter of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Nasabi, verse 1, 91, verse 1. Siya na nangangalong sa hilig ng pagpak ng Panginoon. Ano sinabi doon? Hinihingatan siya ng Panginoon. Have you ever thought kung iniingatan kayo ng Diyos? Have you ever thought of that? At siya medyo experience. One time, may pinuntahan ako sa lugar sa Cubao. No? Many years ago. Now, itong lugar na ito, medyo makikip po yung kalsada, hindi masyadong malapad. At naglalakad ako, yung nilalakaran ko yung wala akong bangketa. So, literal na ako ay naglalakad sa kalye. Ang hindi ko alam, yung palang kalye doon, ay doon dumadaan para umikot yung mga pampasayrong bus. Pampasayrong bus. At habang naglalakad ako, meron pa ng bus na paparating sa aking likod. Narinig ko, may boses ng isang lalaki sa likod ko na sinigaw, "Patay! Patay!" Ano sigaw niya? At ang gulat ko, pag linong kong ganyan, nangyayang po, yung bus naman sa mukha ko. At ang sabi ko sa aking sarili, malamang ako yung tinutukoy ng lalaking yun kung hindi ako nakahiwas kahit pa pa. Kung ako yung nabili sa ganitong posisyon at hindi ako tumagilid na ganyan, hindi po ako. At ang bilis ng bus. Sabi ko sa aking sarili, wow. Pag-iingat ng Diyos. Totoo. Nararanasan. Sino dito ang umalis ng bahay ninyo ngayon na buhok pa kayo? Walang nabawa sa katawan nyo. Sino? Kapag dito tayo na, walang nabawa sa bahay. Diba? So wala pang nabawas. Walang nabawas sa balili nyo. Wala. Wala. Buhok lang ang nabawas. Paano bawas nyo? Dati ng bawas, Marvin. Hindi naman may nabawas yan eh. Ngayon,
Here's the challenge. Here's the challenge. Something to think about. When you go today, tingnan ko dito yung mga balawin niyo, buhay pa ba? Wala pa rin bawas. Humingi nga lang tayo na tubuan pa. Kung walang nabawas, pag humingi ni Mama niya, simple lang isa ito. Hindi nga paligay ng Diyos. But do we realize that? Do we realize that? We take it for granted, hindi ba? Lumabas ka ng bahay mo, you take it for granted, umuwi ka, salamat, Lord, nakauwi ako. Pero hindi mo na-realize, walang nabawas sa akin. Hindi ako naputulan ng paa, hindi ako naputulan ng kamay. Pero hindi ako naputulan ng ulo. Buhay pa ako. Mga kapatid, yung pag-iingat ng Diyos ni Jacob, gano'n na lang. At yung pag-iingat na yun, pinapahalagaan ni Jacob. At dapat matuto rin tayong pagpahalagaan yung kahalaman at yung naranasan na pinag-iingatan tayo ng Diyos. Provisions. Well, still talking about protection. Psalm 121 verses 7 to 8. The Lord shall preserve you from all evil. Pinangako yan. Psalm 121 verses 7 to 8. And then Psalm 46 verse 1. Psalm 46 verse 1, it says, God is our refuge and strength, an ever-present help in time of trouble. Ang Diyos ang ating loob na matibay at kalakasan. Laging handang saklolo sa anumang kabuluhan. Yun yun, laging handang saklolo. An ever-present help in time of trouble. And then, Isaiah 41 verse 10. Some of you might be familiar with Isaiah 41 verse 10. Anyone? Are you familiar with Isaiah 41:10? So do not fear. Do not be dismayed. For I am with you. I will strengthen you and I will uphold you with my victorious or righteous right hand. Sabi ng Panginoon. So yung pag-iingat niya, totoo. Hindi yan haka-haka ng tao. Okay. Provisions. Let's talk about provisions. So sinabi ko sa kwento ni Jacob, pinagyaman siya. Pinagkalooban siya ng kanyang mga pangailangan. Philippians 4:19. Anyone is familiar with Philippians 4:19? And my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Mga kapatid, sino po dito ang may pangangailangan today? Sino po? Wala nang masama kung magiging natin, di ba? Kagabi, pipikit na lang ang mata ko, matutulog na lang ako, may narisip pa akong chat. At yung chat, may nakikita pa mga kailangan. Sabi ko, Lord, matutulog na ako, gusto ko matulog, ako mag-isip. Bahala ka na. Sa paningin ng tao, problema. Sa paningin ng tao, malaking pangangailangan. Pero sa Diyos, sabi niya, I'll provide. I'm the provider. Simply have a trust. I'll share with you another experience. Nakakaangka na ito. Way back in the 1980s. 1980s. Nasa kolehiyo po ako doon. Hindi ko doon, prepare ka na. Yung college edition ng 1980s, yung pangalan sa edition. Okay, 1980s. Nasa college ako. Yun yung pinakamahirap na panahon ng buhay namin bilang pamilya.
Sobra. Sobra talaga. Nakita ko yung mga gamit namin sa bahay, unti-unting lalabas. Yung bahay po namin, 3 floors. Naglalagay kami sa isang apartment na 2 floors. Malaki, kasi malaki. Yung mga sinaunang apartment, wala laki. Kung inabot mo yun, mga apartment na yun, parang mga bahay ng kalapati, di ba? Pagpasok mo, yung kwarto, yung kusina, yung sala, yung lahat na. Dahil mga apartment na yun. Pero nung araw, yung apartment na pinira namin, 3 floors. Mga kapatid, nakita ko yung mga gamit namin, unti-unti nilalabas. Pinagbibili. Makaraos lang kami. Nasa ko na iwan ko. Papasok ako, nag-aaral ako sa Quiapo. Nakatira ako sa Santa Mesa. Wala ako pamasahin. So talagang iniipon ko, sinisikap ko, maipon yung 20-25. 25 na makahalaga pa rin. Ngayon ang mga bata bigyan ng 25 katapon. Nagagamit pa sa'yo. Ibabato pa sa'yo. No? Sabi mo yung 25, iniipon ko yun, iniipon ko. Pagpapasok na ako ng school, pupunta ako dun sa California, ipapalit ko yung 25 na mamiso para hindi nakakahiya. Kasi noon, ang tinapay, nakakabili ka pa ng 25. Nagpiraso. Ano ba? Ano ba? Isa ka ba? Nagdadanoy? Si Tatay Greg, alam ko rin, si Madam Lau na, alam niya rin yan. Kami mga medyo mas natatanda sa inyo. Alam namin yan, naranasan namin yan. Nagkaroon lang pamasahe sa jeep noon. Ha? Magkano? 25. 25. Ganun ka muna. Ngayon, wala pa rin. Napapabura ka.